ng Diyos. When God summons the whole earth. Pag sinabi nating summons, ito yung term na ginagamit sa korte. So, pamilyar tayo ngayon dito dahil sa nangyayari sa Senado, di ba? I'm sure lahat tayo ay sinusundan natin kung ano yung mga nangyayari ngayon sa Senado. Pero ito po, mga kapatid, ang Panginoon ang kumaso. Kaya ang sabi dito sa unang bahagi, the summons of the sovereign judge. So, tingnan po niyo yung verse 1. Basahin natin. Sabi diyan, the mighty one, God the Lord, speaks. He summons the earth from the rising of the sun to its setting. So, ibig sabihin diyan, makita po ninyo, pinatawag ng Diyos, summons the earth from the rising of the sun to its setting. Sabihin, buong mundo yung pinatawag ng Panginoon. Buong daigdig. Pero makikita ninyo, yung tatlong pangalan ng Panginoon, kung sino yung nagpatawag. Kasi hindi ba, yung value ng isang tao, nakabase yan doon sa kanyang pinag-aralan, doon sa kanyang estado sa buhay. Di ba? Yun ang value mo eh. Kung yung value mo, yung pagkatao mo, o yung yung personalidad mo, nakabase yan sa laki ng ari-arian mo, sa kapangyarihan mo, at doon nga sa taas ng pinag-aralan mo. Ito, kaya dito, sabi dito, the mighty one, God, the Lord, speaks. So, isa-isahin natin. The three names of God reveal Him. Una, the mighty one. El, ibig sabihin yan, the Hebrew is El. El means the mighty one, strong God. Ibig sabihin, He can do anything, nobody can resist His verdict. El means our God, the mighty one, the strong God, ang makapangyarihang Diyos na walang pwedeng pumigil sa Kanya. Yung Kanyang verdict, yung Kanyang sentensya, walang pwedeng bumangga o magbago sa Kanyang sentensya. Pangalawa, Elohim. Elohim, the Hebrew word, ibig sabihin sa English, God, the Creator and Sovereign. So, as Creator, He owns everything. Our offerings do not enrich Him. He cannot be bribed. So, kasi dito, kung makapansin po ninyo, pag-aari ng Diyos, lahat ng hayop sa kaparangan, pag-aari ng Diyos. Kaya sinasabi ng Panginoon, dito po, kung napansin po ninyo, yung pag-aalay ninyo, hindi yun ang mahalaga eh. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Hindi nyo ako pwedeng i-bribe. Kasi pag-aari ko lahat yan eh. Naintindihan natin, paano mong i-bribe yung isang tao, paano mo siyang susuhulan, samantalang pag-aari niya lahat, yung isusuhol mo, galing din sa kanya. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Being Elohim, the Creator and Sovereign. Pangatlo, Yahweh. So, kung makikita nyo, yung Yahweh, YHWH, kasi po, ang mga Israelites, hindi talaga nila pwedeng banggitin ang pangalan ng Panginoon. Kaya po, yung YHWH, nilagyan na lang yan ng A and then ng E para mabanggit na Yahweh. So, kaya sa English, that is the Lord, the covenant name of God. This name reminds us of His covenant faithfulness. He keeps His promises. He will not forsake us in times of trouble. So, ibig sabihin, yung Yahweh, it is the covenant name of the Lord na may covenant ang Diyos sa atin, may pakikipagtipan ang Diyos sa atin. Yung Lord's Supper, yung dugo ng Panginoon, yun po ay simbolo ng pakikipagtipan ng Diyos sa atin that He has a covenant with us. Ibig sabihin, meron tayong usapan, may tipanan tayo, meron tayong relasyon na hindi ko kayo pababayaan. I will not let you, I will not forsake you, nor leave you. Yun ang ibig sabihin ng Yahweh. Naunawaan po natin. The closest meaning to that is yung Emmanuel. Emmanuel, the name of Jesus Christ, God with us. Naintindihan po natin. So, ibig sabihin, Yahweh means our God is our Father, our God. Yahweh is we have a relationship with the Lord Jesus Christ through the name of the Lord, which is Yahweh. Now, ano po ibig sabihin nito? Si Asaph, yung sumulat ng awit 50,
Ang sinasabi niya dito, the all-powerful God, El, the sovereign creator, Elohim, and the covenant Lord, Yahweh, is the one who convenes the courtroom and judges His people. So, pinapakita dito sa verse 1, sino ba yung nagpatawag? Sino ba yung kumakaso? Sino yung nagsimula ng case? Ito ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Yun yung kumakaso at ang kinakasuhan niya ay ang buong mundo. So in application, God is fair, just, and powerful to execute His verdict because He is a sovereign, powerful judge of the people. Ang Diyos ay patas. Ang Diyos ay may hustisya. Ang Diyos ay makapangyarihan para tuparin niya yung kanyang mga sinabi at yung kanyang sentensya ay kaya niyang tuparin dahil siya ay makapangyarihang Diyos. Pero siya rin naman ay patas. Hindi unfair ang Diyos. Kapag ang Diyos ay humatol, halimbawa, hinatulan ka ng Panginoon, o ikaw, sa impyerno ka pupunta, patas yon. Alam ng Panginoon kung ano yung ginawa mo. Ngayon, kung ikaw pupunta sa langit, alam din ng Diyos yon. Kasi patas ang Diyos. Na 2 Corintios 5:10, basahin natin. Sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. So, ibig sabihin, lahat tayo haharap sa hukuman ng Diyos. Walang exempted. Okay? Lahat tayo, tatanggapin natin ang bawat isang nararapat sa kabayaran sa kanyang mga ginawa. So, alam po ninyo, lahat ng ginagawa natin nakasulat sa langit. Naniniwala kayo doon? Kaya walang pagharap natin sa Diyos, walang maitatago sa Diyos. Lahat yan. Everything is written in heaven. Kaya kapag hinusgahan tayo ng Panginoon, lahat yan ipapakita sa atin ng Diyos. Kaya mag-ingat po tayo, yung buhay natin dito sa lupa, gamitin natin ito ng maayos. Dahil huhusgahan tayo ng Diyos kung paano natin isinakabuhay itong buhay na ito. Now, when God comes, ang sabi doon sa verse 3, basahin natin, our God is coming. He will not be silent. Devouring fire precedes Him, and a storm rages around Him. So, tingnan po ninyo kung paano dumating ang Panginoon. Noong una, sa verse 1, pinakita dito, sino ba yung kumaso? Pangalawa, paano dumating yung kumaso? Sabi dito, our God is coming. Ang ating Diyos ay darating, hindi sa tahimik. He is like a devouring fire. Isang apoy na tumutupok at isang malakas na unos na rumaragasa. So, ano ibig sabihin nito? Una, He will not be forever silent in the face of sin. Maaring iniisip natin, bakit kaya walang ginagawa ang Diyos? Halimbawa sa Pilipinas, bakit napakaraming korap? Bakit hindi naman pala tayo mahirap? Bakit naghihirap tayo? Akala lang natin walang ginagawa ang Diyos, pero ang Diyos nagmamasid, nagmamatsyag, at darating siya sa takdang panahon. He will surely come to judge the world. Pangalawa, He will come like a devouring fire. Pag dumating ang Panginoon, para siyang apoy. Ano ibig sabihin ng fire? Yung fire, it purifies and melts, di ba? Sumusunog yung apoy at ito ay tumutunaw. So, ibig sabihin, ang Panginoon, tutunawin niya, susunugin niya lahat ng mga kasalanan na meron dito sa lupa. Pangatlo, He will come like a storm. Ang storm, pagka dumating ang storm, pagka may bagyo, hindi ba nawawasiwas, lumilinis yung daan, di ba? Nahuhugasan yung daan. Kaya yung iba nga, kapag tamad mag-carwash pag inihintay umulan So, yung storm dito, nagpapakita to ng lilinisin ng Diyos lahat ng mga kasalanan dito sa lupa. Okay? Now, the case of God against mankind. Ano ba yung kinakaso ni Lord? Bakit ba siya nagpatawag na lahat ang buong daigdig, humarap kayo sa akin? Ano ba yung kaso? Ang kaso, the case of God against mankind is true worship. True worship. Yung tunay na pagsamba. Yun ang kinakaso ng Panginoon. Ang sinasabi ng Panginoon dito sa mga tao na humarap sa Kanya, buong mundo to kasama tayo,
marami sa atin, hindi tayo marunong ng tamang pagsamba sa Diyos. Tingnan po natin, meron 3 klase ng mga tao na hinuhusgahan ng Panginoon dito. The sentence of the Supreme Judge. Una, the unmindful worshipers. Ang sabi sa talatang 7 hanggang 13, basahin ko po, sundan ninyo. Ang sabi sa verse 7, kayong aking mga lingkod, makinig sa sasabihin. Ako ay Diyos, ang inyong Diyos, salita ko'y unawain. Ako'y mayroong patutuot saksi laban sa Israel. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog. Pakinggan po niya, ulitin ko ha. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. So hindi galit ang Diyos sa unang grupo. Bagaman ang mga tore hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at iyang mga kawan, pagkat akin iyang hayop sa gitna ng kagubatan. Naging bakang paglanglipa na sa maraming kaburulan. Akin din ang mga ibong lumilipad sa itaas, at ang lahat na may buhay sa parang ay akin lahat. Kung ako man ay nagugutom, hindi ko nasasabihin. Yamang lahat sa daigdig ay narito'y pawang akin. Ang karne ng mga toro, iyon ba'y aking pagkain? At ang inumin ko ba'y dugo ng mga kambing? Ang inihandog niyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag at ako ay tawagin, kayo aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. So, yung unang klase ng mga tao, ito yung unmindful worshipers. So, ibig sabihin, sabi ng Panginoon, hindi ako galit sa inyo, ha? Hindi ako galit sa mga handog ninyo, ha? Pero, ginagawa nyo ito ng hindi nyo pinag-iisipan. Ginagawa nyo ito ng napaka-ordinaryo na parang walang espesyal na paghahandog. Faithful but unmindful. Parang kagaya nung iba sa atin dito, umaattend tayo ng church, di ba? Pero, umaattend lang tayo, pero ibang wala sa puso, umaattend ka lang kasi nakaugalian na, nakagawian na. Naunawaan ninyo? May mga ganun, di ba? Na attend ka ng church, na yung damdamin mo, wala naman doon sa ginagawa mo, yung isip mo, naglalakbay. So, ibig sabihin, you are unmindful. Faithful, but unmindful. So the problem is, they are faithful in offering their animal sacrifices, but unmindful of God's true desire. They don't think seriously about what they are doing. So marami sa atin, hindi natin siniseryoso yung ating pagsamba sa Diyos. Ilan sa atin dito, pag yung bang bago pumunta sa church, talagang pinag-iisipan mo na yung excited ka, yung pag-attend mo sa church, at hindi lang yung nagmamasid-masid ka at hindi tingnan mo ano ba ang mali dito. Kung hindi, naririto ka because you want to have an encounter with God. Yun ang gusto ng Panginoon. So we can worship and serve God religiously, but without a heart of true worship. Yun ang hanap ng Panginoon eh. The heart of true worship. Yung puso na talagang sumasamba sa Panginoon, na nagmamahal at nasasabik sa Panginoon. Gusto ng Panginoon, the heart of true worship. Tingnan niyo yung Mateo 5, talatang 8. Basahin natin. Iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. So, yun ang sabi ng Panginoon. They honor me with their lips, but their hearts are far from me. Meron bang, totoo kaya ito? Nangyayari kaya ito? Na sinasamba natin ang Panginoon, na kumakanta ka ng mga makalangit na awitin, pero ang puso mo malayo sa Diyos. Posible ba to? Yes or no? Yes. Hindi pwede yung, makikita mo yan na ikaw mismo, alam mo to na pwedeng pinapakita mo dito sa ang saya-saya mo, kumakanta ka, pero deep inside, ang puso mo wala sa Panginoon. Pangalawa, the hypocritical worshipers.
Ang sabi sa talatang 16 hanggang 21, kaya basahin ko 16 to 21, ang tanong ng Panginoon sa masama't mga buktot, bakit ninyo inuusal ang aking mga utos? Gayon din ang kasunduang hindi ninyo sinusunod. Kapag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at may ayaw na tanggapin ang aking mga utos. Ang makitang magnanakaw ang nagiging kaibigan at taong mapang-apid ang siya ninyong kasamahan. Mabilis ang inyong dila sa masamang sasabihin. Sa inyo ay baliwala ang gawaing pagsisinungaling. Handa ninyong paratangan, maging tunay na kapatid, at kay daming kapintasang sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo pinupuna. Kaya naman ang akala kayo magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. So, tingnan po ninyo, yung pangalawang grupo, yung una, unmindful. Pangalawa, the hypocritical. Ano yung hypocritical sa Tagalog? Ano yung hypocrite sa Tagalog? Hipokrito. Di ba? Ano ibig sabihin na hipokrito? Pakitang tao. Di ba? May mga tao na talagang, lalo lang yung bang tawag, yung two-faced, yung bang may maskara na iba yung pinapakita sa'yo, pero iba yung nasa loob. Mga hipokrito. Yung baga, iba yung sinasabi sa ginagawa. Ito yung mga taong ito. Kaya ang sabi ng Panginoon, anong karapatan ninyo na usalin ang aking mga utos? Anong karapatan ninyo na banggitin yung aking mga utos, hindi nyo naman tinutupad? Tingnan nyo Roma 2, 21 hanggang 24, basahin natin. Tinuturuan ninyo ang iba, pero bakit hindi nyo maturuan ang inyong sarili? Nangangaral kayong huwag magnakaw, pero kayo mismo'y magnanakaw. Sinasabi ninyo, huwag mangalunya, pero kayo mismo nangangalunya. Roma 2, talatang 21 hanggang 24. Yun ang sinasabi ng Panginoon dito sa katauhan ni Apostol Pablo sa Roma 2. Ulitin ko tinuturuan ninyo ang iba pero bakit hindi nyo maturuan ang inyong sarili? Ibig sabihin, yung iba, ang gagaling magturo pero hindi ina-apply sa sarili nila. Pero ang gagaling magturo. At yung iba naman, sabi nito, nangangaral kayo huwag magnakaw pero kayo mismo, kayo yung mga magnanakaw. Nangangaral kayo na huwag mangalunya pero kayo mismo yung nangangalunya. Mga ipokrito. Pangatlo, the forgetful worshipers. Ito yung mas mabigat. Ang sabi doon sa verse 22, kaya kayo, dinggin nyo, kayong sa akin di pumapansin. Kapag ako'y dininig, kayo'y aking wawasakin. Walang sino mang sa inyo'y makaliligtas sa akin. Ito yung pangatlo, yung pinakamabigat. Forgetful and disobedient. Ibig sabihin ng Panginoon, ang sabi sa verse 22, understand this, you who forget God. Kayo na kinakalimutan ninyo ang Diyos. I will tear you apart, ang sabi ng Panginoon. Wawasakin ko kayo at walang makapagliligtas sa inyo. So the problem is, they forget God, living as if He were absent. Forgetfulness of God leads to disobedience and destruction. Kapag kayo mga tao, kinakalimutan nila ang Diyos, ibig sabihin, hindi sila sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kasi, kinakalimutan mo ang Diyos. Kinakalimutan mo salita ng Diyos. So, paano mo ito masusunod? So, ibig sabihin, ang sabi ng Panginoon, kayo na kumakalimot sa akin, kayo na hindi pumapansin sa akin, kayo na hindi nyo sinusunod yung aking mga salita, paghanda kayo, wawasakin ko kayo. Ano ibig sabihin nun? Padadala ko kayo sa impyerno habang panahon kayo magdurusa dyan. So, anong sabi sa Roma 1:21 hanggang 25? Basahin po natin. At kahit alam nilang may Diyos, hindi nila siya pinarangalan o pinasalamatan man lang. Sa halip, ibinaling nila ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan, kaya napuno ng kadiliman ang mga hangal nilang pag-iisip. Nagmamarunong sila, pero lumilitaw na sila'y mga mangmang, sapagkat ipinagpalit nila ang dakila at walang kamatayang Diyos sa mga Diyos-Diyosang anyong tao na may kamatayan. Mga ibon, mga hayop na may 4 na paa, at mga hayop na nagsisigapang.
Kaya hinayaan na lang sila ng Diyos sa maruruming hangarin ng kanilang puso hanggang sa gumawa sila ng kahalayan at kahiyahiyang mga bagay sa isa't isa. Ipinagpalit nila sa kasinungalingan ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang manlilikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. So ito po yung akusasyon ng Diyos sa pamamagitan naman ni Apostol Pablo. Ang sabi dito, kilala nila ang Diyos, pero hindi nila pinarangalan ng Diyos. Alam nila na ang dapat sambahin ay ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Subalit, ang sinamba nila, yung mga nilikha ng kamay. Gumawa sila ng kani-kanilang mga Diyos. Tingnan po ninyo sa panahon po natin ngayon, di ba? Kanya-kanyang definition ng God. Yun ang sinasabi dito ng Panginoon. Ipinagpalit nila ang dakila at walang kamatayang Diyos sa mga Diyos-Diyosang anyo na may kamatayan, mga ibon, mga hayop na may apat na paa, at mga hayop na nagsisigapang. Pinagpalit nila sa kasinungalingan ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang manlilikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Bakit po ganun ang pag-iisip ng mga tao? Because they do not know the Word of God. If only they will read the Word of God. Sasabihin ng iba, hindi bale, sa impyerno naman, kasama ko yung mga dabar cards ko, doon na lang kami magiinuman. Siyempre, magkikita-kita kayo doon, ng mga dabar cards mo. Pero hindi kayo magiinuman. Mag-iiyakan kayo. Magpapalahaw kayo. Dahil segundo, pinarurusahan ang mga katawan ninyo habang panahon. Bakit namatay si Kristo sa krus? Kung ang impyerno ay panandali ang kaparusahan lang. Na parang sabihin natin, 10 years ka, parang ganito, 10 years sa impyerno ito ha, ito, maraming kasalanan, 20 years. Ikaw, 40 years ka sa impyerno. Ito, double life sentence, 80 years. Ito, 1,000 years. Hindi ganon. Forever and ever sa impyerno. Kaya nga namatay si Kristo sa krus eh. Isang Diyos na nagkatawang tao, handang magpakahirap at na handang humarap sa parusahan. 10,000 sugat ang kanyang tinamo doon sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Para iligtas tayo sa impyerno. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na kanyang ibinigay ang kanyang nag-iisang pinakamamahal na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya, kay Kristo, ay huwag mapahamak sa impyerno bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon, purihin ng Diyos. So what is true worship? According to Psalm 50, ito po, true worship that God desires from Psalm chapter 50, una, true worship is thankful, mapagpasalamat. So ang sabi dun sa verse 14, offer to God a sacrifice of thanksgiving. The worship God desires is gratitude, not mere gifts. Hindi lang regalo, hindi lang yung tithes and offering natin, hindi lang yung paglilingkod mo. Ang nais ng Panginoon, yung pagpapasalamat mo na galing sa puso. You must be thankful and grateful to God. Pangalawa, true worship is faithful. Ibig sabihin, fulfill your vows to the Most High because a vow is a promise made to God. Alam niyo yung vow? Tingnan niyo yung sabi doon sa talatang 14, sa wikang Ingles, fulfill your vows to God. Okay? Ang sa Tagalog, pangakong handog. Mababaw masyado sa Tagalog. Sa English, malalim eh. Vow. Pag sinabing vow, parang sa mag-asawa yan eh. Marriage vows. Di ba sa mag-asawa, binabanggit nung pastor na for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Ano spelling nun death? D-E-B-T ba yun? D-E-B-T? O D-E-A-T-H. Till death, hanggang kamatayan tayo magsasama. Hindi yung hanggang may utang tayo. Hanggang kamatayan tayo magsasama. Yan, marriage vow yan. Walang iwanan, walang laglagan. Huwag mo isipin na may divorce naman. Divorce is not a backdoor. Divorce is not an option. Kapag ikaw nagpakasal ka, ibig sabihin hanggang sa pumuti na yung ating mga buhok, kahit maputi na ang buhok ko, tayo pa rin ang magkasama.
Naintindihan ninyo? Marriage vow. So, ano ibig sabihin nitong vow na to? Nangako ka sa Panginoon eh. May ipinangako ka eh. Ano yung pinangako mo? Halimbawa, pagka binabautismo ko kayo, di ba, nangangako ka ba na magsisisi ka sa iyong mga kasalanan, tatalikuran mo yung mga kasalanan, maglilingkod ka kay Kristo mula ngayon hanggang sa huling hininga ng iyong buhay? Opo, that is a vow. Naintindihan niyo ba? Nangangako ka ba na hindi ka tatalikod sa Panginoon? Opo, that is a vow. Naintindihan niyo? Kaya yung iba na mga binautismohan natin na nagbitaw ng mga vows during baptism at tumalikod sa Diyos, humanda sila. Dahil ang kaparusahan ng Diyos hahabol sa kanila. The punishment of God will run after them. And definitely, they will be punished by the Lord because they broke the vow of baptism. So mga kapatid, yung vow, tinutupad yan. Kaya sabi ng Panginoon, true worship is faithful, fulfill your vows to the Most High. Ang sabi ng Panginoon, kapag ka tinupad mo yung vow mo sa Panginoon, ang sabi diyan, kung kayo ay may bagabag, ako'y laging tawagan, kayo aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. So if you fulfill your vow to the Lord, God will save you, God will bless you, God will give you what you are desiring from the Lord. Sabi ng Panginoon dito sa verses 14 and 15. Pangatlo, true worship is hopeful. Ibig sabihin, punong-puno ng pag-asa. Ang sabi diyan, call upon me in the day of trouble. Tumawag ka sa akin sa panahon ng kabagabagan, sa panahon ng problema. Tumawag ka sa akin, sasamahan kita, hindi kita pababayaan. Because prayer is worship, and worship is relationship. Okay, say it again. Say it with me. Worship is relationship. Once again, worship is relationship. So, ibig sabihin, kaya tayo nag-worship sa Panginoon kasi we are in a relationship with God. Naintindihan niyo ba? Hindi ka nag-worship sa isang Diyos na wala kang karelasyon. Kasi gusto ng Panginoon, kaya kayo nag-worship sa akin kasi magkarelasyon tayo. Ngayon, kung nag-worship kayo sa akin nang hindi nyo iniisip na baliwala lang sa inyo, napaka-ordinaryo, nasasaktan ako. Yun ang sabi ng Panginoon. Yung mag-asawa na hindi nag-uusap o kumakain ng sabay pero hindi nag-uusap, masakit ba yun? Masakit ba sa damdamin yun? Hindi ba? Nakakasakit ng damdamin. Kapag ka hindi nag-uusap yung mag-asawa, hindi nag-uusap yung magtatay, yung magnanay, yung magkapatid, pero nasa loob ng isang bahay, masakit yun. So, ang gusto ng Panginoon, magkaroon ng relationship. So, true worship is hopeful. Umaasa tayo na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. So, in life application, God will not always stay silent in the face of our wickedness. The day will come for Him to judge us. Okay. Hindi laging tahimik ang Panginoon. Akala natin walang ginagawa si Lord, akala mo lang yun. Pero may ginagawa ang Diyos. Hindi dahil sa hindi natin nakikita ang araw, kapag may bagyo, hindi na nga sumikat ang araw. Natakpan lang yan nung bagyo, ng ulap. So kagaya din naman ng Diyos. Maaaring hindi natin nakikita ang kamay ng Diyos, pero ang puso ng Diyos laging para sa atin. Amen? Pangalawa, God's silence doesn't mean He doesn't care. It only means that He is watching us and He will act at the right time. Sa takdang panahon, kikilos ang Diyos. Ang Diyos hindi nahuli, hindi nauna, lagi siyang on time. Yung mga korap na mga politiko, may araw din sila sa Panginoon. Darating ang panahon, darating ang araw na pagsisisihan nila, iiyak sila, luluha dahil sa kasalanan kanilang ginawa. Maaring makatakas sila. Itong mga kasalanan na ito. Yung mga makasalanan, maaring makatakas dito sa hustisya sa lupa, pero sa langit, sa hustisya, sa harapan ng Diyos, hindi nila kayang takasan. Pangatlo,
God is not looking for impressive worship. He is looking for transformed worshipers. Ito po ang pangarap ko sa praise team natin, maging isa sa pinakamahusay na praise team sa buong Pilipinas. That is my prayer for them. Pero, ang hanap ng Panginoon, hindi lang yung magaling na praise team. Ang hanap ng Panginoon, yung transformed worshipers na bagong buhay. Naunawaan natin na kumakanta tayo dito, nagtataas ng kamay, ibig sabihin, binago ng Lord ang buhay natin. Yun ang hinahanap ng Panginoon. Pang-apat, God is not after your sacrifice or your tithes and offerings. Kasi nga ang sabi dito, anong ibibigay nyo sa akin? Sa akin lahat ng mga hayop sa kaparangan. Susuhulan nyo ba ako? Yung mga binibigay nyo. Ang sinasabi ng Panginoon dito, sa verse 8, hindi ako nagagalit dahil na sa inyong mga handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. So, hindi galit ang Diyos sa ating mga tithes and offering. Gusto nga ng Panginoon yan eh. Gusto ng Panginoon, naglilingkod tayo sa Kanya. Are you listening? Gusto ng Panginoon, naglilingkod tayo sa Kanya. Pero ang hanap ng Panginoon, yung puso sa paglilingkod. Hindi lang yung naglilingkod ka sa kamay, sa bibig, pero yung puso mo wala dun sa ginagawa mo. Kasi nga, true worship is relationship. Yung pagsamba natin sa Panginoon, yung pagpupuri natin sa Diyos, ito ay nagmumula sa isang relasyon sa Diyos na makapangyarihan. Panglima, many are preparing for worship day, but very few are preparing for Judgment Day. Marami yung naghahanda para sa worship. Marami sa atin, we prepare for Worship Day. Pero, ang tanong, how many are preparing for Judgment Day? Handa ka ba? Sa araw ng paghuhukom? Handa ka na ba? Kung haharap ka sa hukuman ng Diyos, huhusgahan ka, mamayang gabi, handa ka ba? Okay, yung third part of the message is the satisfaction of true worship. Ang sabi dun sa verses 14, 15, and 23, basahin natin. Offer a thanksgiving sacrifice to God and pay your vows to the Most High. Call on me in a day of trouble, I will rescue you, and you will honor me. Whoever offers a thanksgiving sacrifice honors me, and whoever orders his conduct, I will show him the salvation of God. Tingnan po ninyo, ito na yung magandang part, no? Noong una, galit ang Diyos eh. Pero ito yung magandang parte na yung nag-aalay ng papuri, ng pasasalamat sa Diyos at binabayaran, tinutupad yung kanilang mga panata sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa verse 15, napakaganda, kapag ginawa nyo yan, kung nag-alay kayo ng pasasalamat, ng papuri, sacrifice of thanksgiving, at tinupad nyo yung mga panata ninyo, ang sabi ng Panginoon sa verse 15, call on me in the day of trouble. I will rescue you and you will honor me. And I will show him the salvation of God. Ang sabi doon sa verse 23. So, eto yung tanong. Bakit ako nung naisip ko, tinanong ko ano ba yung sabihin nung sacrifice of thanksgiving? Bakit tinawag na sacrifice of thanksgiving or pag-aalay? Di ba pag sinabing sacrifice, sakripisyo di ba? Pag-aalay. Ano ibig sabihin ng sacrifice of thanksgiving? Ito po ang ibig sabihin niyan. Thanksgiving is a sacrifice when you thank Him while suffering. You praise Him while grieving. You trust Him while waiting. You obey Him when it hurts. You worship Him even when your prayers seem unanswered. Anyone can praise God after receiving blessing.
Madaling magpasalamat sa Diyos kapag ka andyan ang blessing, di ba? Pero, ilan sa atin marunong magpasalamat sa Diyos kahit wala pa yung blessing? Only faith worships Him before seeing the answer. Kaya nga, yung sacrifice of thanksgiving, ginagawa ito sa panahon na ikaw ay nakakaranas ng hindi magagandang mga pangyayari sa buhay. Na meron kang suffering, meron kang grieving, and then you have been waiting for something na ang tagal-tagal na, when you are hurting, when your prayers seem unanswered, you offer a sacrifice of thanksgiving. Magpasalamat ka, be grateful to God. Kahit hindi mo pa nakikita, kahit may sakit ka, kahit na baon ka sa utang, magpasalamat ka pa rin sa Panginoon dahil buhay ka pa. Magpasalamat ka sa Panginoon dahil nakakapag-isip ka pa. Magpasalamat ka sa Panginoon, humihinga ka pa. Magpasalamat ka sa Panginoon dahil meron ka pang pananampalataya sa Diyos. So the three blessings of a true worshiper, the three blessings. Una, the blessing of God's deliverance. Call on me in the day of trouble, I will answer you and I will deliver you. Yun. Okay? Kung talagang worshiper ka, ang sabi ng Panginoon, the blessing of God's deliverance. Pangalawa, the blessing of God's fellowship. Ang sabi ng Panginoon, call on me. There will be a fellowship with God. There will be a relationship with the Lord if you are a true worshiper. Pangatlo, the blessing of God's salvation. Whoever offers thanksgiving, I will show him the salvation of God. Ililigtas ko siya. Kaya, yung tatlong biyaya ng tunay na sumasamba sa Diyos, deliverance, fellowship, and salvation. In conclusion, mga kapatid, basahin natin yung Roma 14, talatang 10 hanggang 12, sapagkat tayong lahat ay haharap sa Diyos at siya nga hatol kung ang ginawa natin ay mabuti o masama. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ako ang Panginoon na buhay ay sumusumpa na darating ang araw na luluhod ang lahat ng tao sa akin at kikilalanin akong Diyos. Kaya lahat tayo mananagot sa Diyos sa lahat ng ating mga ginawa. O, tingnan po ninyo. Darating ang panahon, darating ang araw, lahat tayo haharap sa Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, ako ang Panginoon na buhay ay sumusumpa na darating ang araw na luluhod ang lahat ng tao sa akin at kikilalanin akong Diyos. Ibig sabihin, lahat ng tao haharap sa Diyos, believers, unbelievers, they will face God in the judgment day. At mananagot tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga ginawa. Kaya mga kapatid, isipin mo, ano bang klaseng pagsamba ang ginagawa mo sa Panginoon? Excited ka ba kapag kaaraw ng linggo? Ang puso mo ba ay puno ng pasasalamat kapag araw ng linggo? Ginagawa mo ba yung pagsamba sa Panginoon nang galing sa puso? O malapit lang siya sa labi mo pero wala sa puso? Ang gusto ng Panginoon nasa puso ang pagsamba. Buong pusong pagsamba. Ang nais ng Panginoon, tuparin natin yung ating mga pangako sa Panginoon, yung ating mga panata sa Diyos. At ang pangako ng Panginoon, I will answer you, I will deliver you from trouble, and I will save you. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Dalangin po namin, O God, na napaalalahanan po kami ng tunay na pagsamba. Nawa po, Panginoon, mabago po yung aming mga attitudes patungkol sa pagsamba. Maging excited kami sa pagsamba at sumamba kami ng galing sa puso. Sumamba kami, Panginoon, ng may buong pagmamahal sa iyo. At hindi lang bilang pagtupad sa iyong utos na kami napipilitan, kung hindi ito obligasyon, kung hindi isang pribilehiyo ang sumamba sa iyo. Salamat po, Panginoon. I pray, O God, na mula sa umagang ito, aangat ang level of worship na meron sa simbahang ito. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, purihin ng Diyos.